nakagawa si Luo ng barrier. Napilitan na lang ito na umatras at nanghina naman si Luo dahilan para bumagsak ito. Nang magkamalay siya ay sakay na siya ng isang bangka at nasa lugar siya na hindi pamilyar sa kanya. Kaya nagtaka siya kung paano siya napunta dito at napansin din niya ang kakaiba niyang kasuotan. Ilang sandali lang ay bigla na lang may lumitaw na ipo-ipo dahilan para mahulog siya sa tubig. Dito na siya nagising dahil panaginip lang pala ang mga iyon. Matapos niyang mapansin ang panyo ay bigla namang pumasok dito sila Rong at Mr. Shiren. Sinabihan siya ni Mr. Shiren na nagkaroon umano siya ng lagnat dahil sa mga deadly coal artifacts sa shop kaya nawalan siya ng malay. Pero kaagad niyang sinabi ang mga nasaksihan niya at ang ink brush na pumasok sa kanyang dibdib na siyang dahilan kaya nawalan siya ng malay. Natawa dito si Mr. Shiren dahil guni-guni lang umano niya ang mga iyon. Bigla niyang naalala ang pakay niya dito kaya sinabi din niya ito kay Mr. Shiren. Ngunit ayon kay Mr. Shiren ay nabili na umano ito kanina ng isang lalaki na nagngangalang Zing. Dahil dito ay muli siyang nanghina at nagpasya na lang na umuwi na. Pero bago pa man siya makalabas ng shop ay may ibinigay sa kanya sila Mr. Shiren na isa ding ink brush bilang kapalit sa nangyari sa kanya. Pinayuhan siya na itago ito at mas mahalaga pa umano ito kumpara sa hinahanap niya. Pagkadating niya sa eskwelahan ay namamroblema pa din siya dahil hindi siya ang nakakuha sa pineapple texture wolf hairbrush. Pero bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Mr. Ju na maliban sa kumuha umano siya ng ink brush ay gusto din ito na may matutunan siya. At dahil mas maganda ang dala niyang ink brush ay naisip niya na mas matutuwa si Mr. Ju sa kanya. Kaagad siyang tumungo sa opisina ni Mr. Ju ngunit sakto namang patungo din dito si Zing kaya nagkasabay sila. Pagkadating nila dito ay kaagad na ipinakita ni Zing ang dala niyang ink brush na ikinatuwa ni Mr. Ju. Akala niya ay walang dalang ink brush si Luo ngunit nagulat na lang sila nang ipakita ni Luo ang dala niyang ink brush. Nang hinawakan ito ni Mr. Ju ay nanginginig pa ang kanyang mga kamay dahil hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Kaagad niya itong sinubukan kaya natawa na lang siya sa sobrang pagkamangha niya dito. Dahil hindi din makapaniwala si Zing ay pinaalala ni Mr. Ju ang 4 virtues ng isang ink brush. Bigla namang nabanggit ni Luo ang kahulugan ng bawat virtue ngunit nang pinuri siya ni Mr. Ju ay dito lang siya nagtaka kung bakit kaya alam niya ang mga ito. Habang binabanggit ni Mr. Ju ang ibang dahilan bakit namamangha siya sa ink brush na dala ni Luo ay pumasok naman sa imahinasyon ni Luo na may sinusulat siyang tula. Nang binigkas niya ito ay tumumpak na naman siya sa ibig sabihin ni Mr. Ju. Bukod sa nakuha niyang ink brush ay naisip din ni Mr. Ju na marami kaagad siyang natutunan kaya pinuri siya nito. Kinagabihan ay pumunta siya sa computer shop kung saan ang kaibigan niyang si Yan ang bantay dito. Makalipas ang ilang minuto matapos niyang maglaro ay bigla na lang may lumitaw na imahe sa kanyang computer. Tiningnan niya ito at nagawa niyang mabasa ang mga ancient characters na nakasulat sa stone tablet kaya nagtaka siya.